Pero actually, it's not true. Bakit? Parang ganito yan guys eh. Kaya po tayo nahihirapan yumaman, hindi dahil sa mahirap yumaman, nagkataon lang yung ginagawa po natin, hindi siya incline or hindi siya papunta para sa pagyaman. Okay, para makarelate kayo lahat. If you want to become a good basketball player, anong dapat ginagawa mo? Okay, ang pagpa-practice po is partly mali. Bakit? Gusto mo maging magaling na basketball player? Araw-araw nagpa-practice ka ng volleyball. Magiging magaling ka bang basketball player? No, magiging magaling kang volleyball player. Parang ganito yan eh. If you want to become a good basketball player, dapat nagpa-practice ka araw-araw ng basketball. Ang pinapanood mo tungkol sa basketball. Ang idolo mo, basketball player. Ang mga binabasa mong libro tungkol sa basketball at ang hilig ng kaibigan mo is basketball. Now, if you want to become a good singer, sino dapat ang idolo mo? Siyempre, singer. Ang binabasa mong mga libro tungkol sa pagkanta, ang lagi mong ginagawa, kumakanta ka, ang hilig ng kaibigan mo is pagkanta din. Now, sino po sa inyo ang gustong yumaman? Pwede pong itaas ang kamay. Okay, very good. Ang dami po. Sige. May tatanong po ako, sagutin nyo na lang po sa isip nyo. Okay, huwag nyo nang sagutin ng diretso. Meron ka bang idolo na mayayaman? May binabasa ka bang libro na nakakatulong sa'yo para sa pagyaman? May mga pinapanood ka bang bagay or pelikula or palabas na nakakatulong sa'yo or namomotivate ka para kayumaman? Ang hilig ba ng mga kaibigan mo is pagyaman din? Now, pag normally yung lahat ng tanong ko ang sagot mo is no, yun ang reason bakit ka nahihirapan yumaman. Hindi naman po talaga dahil sa mahirap yumaman, nagkataon lang kasi yung ginagawa mo hindi siya inclined sa pagyaman. Kasi we're thinking na pag nagbabasa ka, matalino ka. Eh kung ang binabasa mo naman, puro nobela. Diba? Ang tawag yan, hindi nobela. Pocketbook. Diba? Kung puro pocketbook naman, hindi ka rin naman tatalino doon. Diba? Magiging madrama ka lang sa buhay mo. Ngayon, ito yung point ko. Parang ganito yan, guys, kasimple ang logic ko. Nandito tayo ngayon sa Ortigas. Ang goal mo makarating ng Pasay. Okay? Gusto mo makarating ng Pasay. Pagbaba mo dyan, sumakay ka ng bus papuntang SM North. Saan ka makakarating? SM North. Ngayon, dagdagan po natin ang magic word. Gusto mo uli makarating ng Pasay. Ngayon, ang ginawa mo everyday, nagdadasal ka. Umaga, tanghali, gabi. Lord, gusto ko pong makarating ng Pasay kahit isang beses lang. Everyday, yun ang dinadasal mo lagi. Nung time na aalis ka na, sumakay ka pa rin sa bus na papuntang SM North. Saan ka makakarating? And we need to wake up. Ganun lang po kasimple ang pagyaman. Kahit anong dasal mo, kahit lumuhod ka simula sa entrance ng Baklaran hanggang, kahit nga siguro simula dito hanggang pa Baklaran, magluhod ka, hindi ka pa rin punong yayaman kung ang tinatahak mong landas papuntang kahirapan. Parang, guys, let's wake up. Diba? Pag papunta ka sa isang lugar, halimbawa, papunta tayong Baguio, more than 200 kilometers ang Baguio from here. Ngayon, sasabihin mo, habang bumabiyahe ka, nakikita mo, 200 kilometers going to Baguio. After 15 minutes, 100 kilometers to Baguio, after 30 minutes, 50 kilometers to Baguio, ibig sabihin, tama ka sa goal mo. Okay? Ibig sabihin kasi nababawasan yung kilometro. What if ito nakikita mo? 200 kilometers going to Baguio. After ilang oras, naging 300 kilometers. Naging 500 kilometers. Anong ibig sabihin nun? Palayo ka sa goal mo. Now, kung ikaw nagtatrabaho ngayon, di ba lahat naman ng goal yumaman? Kung after 1 year, wala ka pa rin pera. At after 1 year, lalong dumadami ang utang mo, ibig sabihin, mali ka sa goal mo. Kasi kung ang goal mo yumaman, dapat every year, dumadagdag ang pera mo, hindi bumabawas. Imagine mo, di ba, goal mo yumaman, nung nagkatrabaho ka, nung wala ka pang trabaho, wala kang utang. Nung nagkatrabaho ka, ang dami mong utang. Di ba baliktad tuloy ang nangyayari? Imbis mabawasan, lalong dumadami. Ngayon, may dapat po tayong unti-untiing baguhin sa atin. Napaka-minor lang po ang mga dapat baguhin natin kung gusto nyong yumaman. Number 1, yung tinatawag na psychological wallet. Ano yung psychological wallet? Ayun, akala ko nawala yung pentel pen. Ngayon, ano yung psychological wallet? Wallet. Pag malaki yung wallet mo, mas maraming perang pwedeng ilagay. Pag maliit ang wallet mo, konti ang perang pwedeng ilagay. Lahat po tayo meron nun sa utak natin. Kaya ito siya tinatawag na psychological wallet. Ngayon, paano yan? Halimbawa, empleyado ka. Ang sweldo mo, 10,000 per month. Okay? Every month, yan ang sweldo mo. Isang araw, maganda gising ng boss mo. Dinagdagan ka ng additional 10,000. Magkano lahat yan? 20,000 pesos. Kung ikaw, yung empleyadong yon.
Nasanay ka, ang sweldo mo 10,000, isang araw, dinagdagan ng 10,000, naging 20,000, anong mararamdaman mo? Consciously, you'll be happy. Subconsciously, magpapanik ka. Bakit ka magpapanik? Kasi po, ang 10,000 per month, kung buwan-buwan yan ang sweldo mo, ibig sabihin niya ng normal sa'yo. Anong tawag sa 20,000? Okay, very good. Abnormal. Ngayon, lahat po tayo gusto natin maging normal. Wala kang ibang gagawin, gusto mong bumalik dito. The moment ang kita mo umabot ng 20,000 at nasanay ka na 10,000 lang sweldo mo, ito gagawin mo. Bibili ka ng bagong damit, bibili ka ng bagong phone, or iti-text mo mga kaibigan mo, oy friend, nasaan kayo? Marami akong pera ngayon, manglilibre ako. In short, uubusin mo to para bumalik ka saan? Tanong, ginagawa po ba natin? Naalala nyo po ba nung Pasko, nung nakatanggap ka ng bonus, nakatanggap ka ng regalong pera, di ba pagkatanggap mo ng pera, parang nasisindan yung pet mo na ubusin agad? Bakit? Kasi yung psychological wallet mo, ito lang. What if ang psychological wallet mo pa ng 80,000? In short, anong gagawin mo? Magsusumikap ka pa para yung kita mo umabot ng 100,000. Yun po yung unang-unang dapat nating gawin. Lakihan mo yung pangarap mo. Huwag ka pong mangarap ng minimum. At lalo nang huwag kang mangarap na magkaroon lang ng trabaho. Diba ang iba ang gulang magkaroon lang ng trabaho? Lakihan nyo po. The moment nilalakihan nyo pangarap nyo, yung effort nyo lumalaki din. Bakit ang nag-a-abroad nakakaipon? For this simple reason. Pag nag-a-abroad ka, kulang ang kita mo sa first job mo, naghahanap ka ng second job. Pag kulang pang second job mo, naghahanap ka ng third job. Pag sa Pilipinas, kulang ang first job mo, anong gagawin mo? Rally. Tama. Pupunta ng EDSA magra-rally, dagdagan ang sweldo namin, dagdagan. Di ba yun ang gagawin? Anong mas madali? Makipag-away ka sa gobyerno o maghanap ka na lang ng dagdag na sideline? Sabi ko nga, hindi ko maintindihan ng ibang tao. Grabe, para sa increase na 20 pesos, 50 pesos, talagang nakikipag-away. Sabi ko, ba't hindi na lang kayo umattend dito sa AIM Global? Tapos, eto. Di ba? Kahit wag mo nang pag-aralan lahat, wag mag-aral ng marketing plan, ang pag-aralan mo yung kape. Yung isang kape po, pag nakabenta ka nun, 80 pesos tubo mo. Ilang minuto mo lang ibibenta yon. Kesa naman magrarally ka doon, di ba mas nakakahirap pang ang layo-layo pa ng lalakarin nyo. Di ba, umattend ka na lang dito, naka-aircon ka pa. Okay? Ngayon, yun ang una po natin dapat gawin, yung tinatawag na psychological wallet. Second, marami tayong paniniwala na nagiging hindrance sa pagyaman. Gaya ng para makarelate na lang po tayo lahat. Nung high school po ako, I'm already earning 8,000 per month. That was 1997. Tatanungin ko po kayo, posible ba ang isang high school student na kumita ng 8,000 isang buwan? Di ba? Parang ang labo. Anong ginagawa mo? Taga Bicol po ako. Ang business po namin sa Bicol, mga jeep na nagpapasada. In short, ang father ko po is operator ng jeep. May isang driver na lumapit sa akin. Sabi niya, Joseph, utangin mo nga ako ng 500 pesos. Siyempre, anong initial reaction ko? Ayoko kasi napakalaki po ng 500, isang high school student. Kaya lang may sinabi siyang magic word. Sabi niya, Joseph, pag pinautang mo ko ng 500, after 1 month, ibabalik ko sa'yo 600. Magkano tubo ko? Guys, hindi po ako hipokritong tao. Kahit pagbentahin mo ako ng bra at panty, kung doon ako yayaman, yun ang ibibenta ko. Kasi para po sa akin, mas importante po sa akin ang laman ng bulsa ko kaysa sa ganda ng tawag sa akin or sa ganda ng suot ko. Bakit? Maraming iba tinatawag na manager, wala naman money, puro lang jer. Di ba maraming ganon? Okay, kaya ako practical lang po akong tao. Sabi, kung doon ako yayaman, okay lang. Kaya nga ultimo, di ba yung testimonial ko, namamasada ako ng jeep. Totoo po talaga yan for more than 5 to 6 years. Pero hindi po kami namamasada dahil sa wala na ako makain. Kaya po ako namamasada kasi kailangan ko ng gusto ko dagdag na kita. Okay, ngayon balik tayo dito. The moment nagpapautang ka, nagiging sikat ka. Tama? Lahat ng driver po namin, nangungutang na po sa akin. Lahat po, pati office mates ng ate ko, pati po sa mayor's office sa lugar namin, ang dami na pong nangungutang sa akin. Ngayon, to cut the story short, sa peak ng career ko, kumikita po ako ng 8,000 per month. O, diba? Batang-bata pa, may career na ako. Okay? Ngayon, kaya lang, meron isang matanda na lumapit sa akin. Sabi ng matanda, Iho, tigilan mo na ginagawa mo. Kinabahan po ako, bakit? Ang turo sa akin, makinig, sumunod sa matatanda. Walang sinabing bawal kontrahin. Ang sabi, makinig, sumunod. Sabi ko, tita, bakit ko po ititigil? Siyempre, ayoko mawala yung 8,000 ko buwan-buwan. Buti sana kung siya yung magbibigay sa akin buwan-buwan. Hindi naman niya ako bibigyan. Ngayon, ang explanation niya, kaya masama ang ginagawa mo kasi ang tawag dyan, 5-6.
Sabi ko, ano pong problema sa 5-6? Sabi niya, ang tubo mo, since 20% per month, lahat ng nagpapa 5-6, nandito ka pa sa mundo, yung kaluluwa mo sinusunog na sa impyerno. Imaginein mo, sabihan ka ng ganyan, makita mo pa yung mukha niya, parang nanggaling talaga doon, di ba? Impyerno. Talagang gumaganon-ganon pa eh. Ngayon, guys, don't get me wrong po sa medyo mga mature po sa akin. Ang pinapaniwalaan ko pong parang quote para sa akin is, listen to all advice, but be very careful kung anong advice ang susundin mo. It doesn't guarantee ang isang tao matanda sa'yo, alam po nila lahat. Tama po ba? Tatanungin ko po yung medyo mga matatanda na po nandito ngayon. Alam nyo po ba yung Dota? Kilala nyo po ba si Cardell? Si Lina Inverse. Di ba? Kung normal hindi mo yung kilala, alam mo nang ilan ang edad mo. Okay. Ngayon, ang point ko lang, ganun lang siya kasimple guys. May alam ang bata na hindi alam ng matatanda at may alam ang matatanda na hindi alam ng bata. Sabi nga, pag masakit ang ngipin mo, kahit anong galing mong architect, pupunta ka pa rin sa dentista. And same thing rin po dito. Naghanap po ako ng comparison kasi ayoko maniwala sa kanya kasi nga nanginginayang ako ng 8,000 ko buwan-buwan. Buti na lang meron akong kaibigan. Ang business niya po, pansit. Nagbibenta po siyang 1 kilong pansit, konting karne, konting gulay, na iluluto niya po yun. After niya mailuto, na ibibenta niya ng 300 pesos. Magkano tubo niya? Doon po ako nagtanong sa sarili ko, kung yung kaluluwa ko sinusunog na sa impyerno, ano na lang kaya yung kaibigan ko? Diba? Masama ang 5-6 kasi ang tubo, 20% per month. Yung kaibigan ko, ang tubo, 200% per day. Sabi ko, malamang ninunuclear na sa impyerno yung kaluluwa niya. Kaya lang guys, yun ang point ko. We need to wake up. Bakit we need to wake up? Hindi po ibig sabihin, the moment nagninegosyo ka, tubo mo malaki, masama kang tao. Wala pong connection yon. May masamang mahirap, may masamang mayaman. May mabuting mahirap, may mabuting mayaman. Kaya ka nga nagdinegosyo para kumita ka ng pera. Sakto sa pasok eh. Okay. Ngayon, nawala ko doon. Okay. Habol. Ayun, yun. Nawala. Huwag mo nang ulitin yun, ha? Okay. Nasaan na tayo? Yun. Kaya ka nga nagdinegosyo para kumita ka ng pera. Ang nagiging problema sa ganito paminsan, yung tinatawag na dogma. Ano yung tinatawag na dogma? Tanungin mo yung matatanda na naniniwala sa kasabihan na gano'n. Anong sasagutin sa'yo? Tita, bakit po masama ang 5-6? Sabi kasi ng matatanda. Tanungin mo yung matatanda. Anong sagot din? Sabi rin ng matatanda. O ngayon, wala ka nang tatanungin. Diba kasi wala na yung matatanda pa. Ang tagal mag-get. Okay. Parang ganito yan guys May kasabihan, masamang magbayad ng utang paggabi. O anong koneksyon ng liwanag sa dilim? Diba? Di mo nun. Ito pinaka natatawa ako. Imagine niyo po TV to. Nanonood kayo lahat ng TV. Dadaan ako. Paano ako dadaan? Yuyuko ako. Excuse me po, di ba gaganon ako? Tama? What if, eto na lang gawin po natin. Excuse me po, maglakad ka ng mabilis. Mas mabilis ka pang nawala sa TV. Di ba? O bakit ka yumuyuko? Di ba para hindi ka makaistorbo? Pag yumuko ka, saan ba kayo nakatitig? Di ba sa akin pa rin? Antayin nyo pa rin akong mawala? Di ba pagkawala ko, saka ka babalik sa TV? O tanong, bakit natin ginagawa yun? Yun yung mga tipo na nakasanayan po natin, pero kung i-analyze mo, wala po talagang connection. May kasabihan, masamang maligo pag may patay. Totoo po yun. Kung ikaw yung nagbantay ng patay, ilang araw ka nang walang tulog, at ikaw nag-aasikaso, masama po talagang maligo kasi pas maaabutin mo. Pero kung kumpleto ka naman sa tulog mo, wala pong masamang maligo. At kung iisa-isa nyo po nun, ang dami pong ganon. Kaya dapat po unti-unti natin yung maayos. The moment na bago mo na to, susunod na dapat baguhin natin yung landas or yung vehicle na sinasakyan papunta sa gusto mo. Lahat po tayo may tinatawag na pangarap. For you to get your dreams, you only have 2 choice before. Ano yan? Pwede kang maging empleyado, pwede kang maging negosyante.
Gusto ko po sagutin niyo po ako lahat. Sino yung pumapasok araw-araw? Empleyado, negosyante. Sino po yung